Tabangi ko makakonek ko aning ang pananawon. So praise the Lord kay siyempre as a pastor. Yun kung Lord, kung gitawag ko niyo pagka-pastor, I don't want to pastor small church because you are a God of increasing. Yes. You are increasing God. You are a God of multiplication. You are progressive God. So help me what to do. When the Lord lead me to start connected to these growing pastors, and dadto na ako nakita nga pwede di ay. The life of Jesus is to seek and save the lost. If you accepted the Lord, meaning it's not about position, it's not about profession. It's about being a son and a daughter of God. Nga you were saved, you're forgiven to forgive, you were loved to love, you were saved to save others, you've been delivered to deliver. Mo na gina-highlight na perminti sa church. Yes. Giluwas ka, inay katuyuan. Lord, tinuod yun ka. Saningon ko sa Ginoo, Lord, I want to give my life to you. This is Kuya John of One Our Talk proclaiming na tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. God bless you. Yes, hello, good morning everyone. Welcome to One Our Talk, and today we have a very special episode and we have a very special sa ato ang segment karon, and this is part of the 1 on 1% wherein we get to know these important people from different and various fields, and today we have the senior pastor of Identity Church Iligan, and none other than Pastor Role Epe. Pastor, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so Thank much you and for- welcome. Welcome, Pastor. Yeah, thank you for having me. It's a great honor and blessing to have you sa atong podcast, Pastor, because just yesterday lang yun, no, nagkasinabot ta. Confirm good. Yeah, and bag-o lang yun kay mi nag-meet ni Pastor. Yes, most kanang unlikely pag yun kay nga plays ang basketball, no? Nag-basketball me, and then it so happened nga nagkastoryahan na mi about sa life, sa ministry, and naanata karon dire. Yeah. And I believe this is a very powerful episode because we will discuss your life, your journey, and of course, the growth of the ministry. Yes. And sa mga viewers nato, I understand na most of you, you are really looking forward for amazing people in respective fields, but this time in the field of ministry, in serving the Lord Jesus Christ. yes. As we have already mentioned sa ato ang podcast, one of the advocacies really is, actually this is the main advocacy, is to share the gospel and to introduce Jesus Christ sa ato ang mga viewers. And wala gilain nga makahatag pa nato wag magpaila-ila, no? Isa ka senior pastor. Dako kay gid nga blessing, pastor, nga atoa silang malamdagan and pinaagi sa testimony sa imong kinabuhi. Daghantag ma-inspire, daghantag mahatagag value sa ato ang pagastoryahan karon. Nagtuog gid mi nga ang Holy Spirit mud ang magdala, maghatag kanamo sa atong mga topic, because as a matter of fact, we have been given the topic guidelines atong production manager, and those serve as only a guide, but along the way, the Holy Spirit will lead us. Amen. Yes, that's Yes, right. Tor, magsugod kita sa imong kinabuhi. Kay katong last time, nagstorya ta, gikan ka sa Villa Verde. Mm-mm. And then ang Villa Verde ato nga time na dito ang mga gang, Yes. na dito ang mga pailayan gyud. Yes. And part ka ato nga community before. Mm-mm. So tell us more about your childhood before we go to the ministry. Before mi to sa Villa Verde, Mhm. and mo nagkuan mi nagbalin-balin mi sa balay, and then we ended sa Villa Verde, and then naaslay protocol ladto Aha. na kung bag-o ka nga magpuyo, birahan ka. Ba? O kulatahon. So Organization ba? umray na ba. So ang nahitabo, me and my brother gi kulata
Wa mi kay balo nga giunsa nung utana mi unsa may sala namo ana ba. So ningon tong leader na silang mauni ang protocol kumbaga. Gila makabalos mo pagampo mo naibalhin na pod may Mo to pag-welcome. Welcome. So mga after mga 1 month, so namay ningon. So kami na pwede mulata. Imagine. Kami no. Ang unsa gito nga purok, pastor? Ilang-ilang. 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 So mga karang iliganon kabalog yung taon sa nang ilang-ilang. Ilang-ilang. So naagi diha and then dadto ko nakatuon na gabi ma-witness nimo ang kawat, binunalay, patay, tanan. So in fact na ako yung mga kaila pod karon and ang uban na nawala na ang uban napadayon. Nag-graduate na ang uban. Praise God. Na ba kinabuhi. Up dito nga kato na sa ilang-ilang dako magudto kahimuan sa imong life and I believe na agi purpose si Lord nga gibutang ka dito kay usahay man good. Actually dili usahay no. Most of the time God will use kaning mga people nga dili gyud angayan. That's right. No kana bitong makaingon gud sila nga imposible man ang tawhana nga sipat makay. So from the fact na dito ka nagdako sa imong adolescence nga age, kumusta man nga growing up ni apil sad kas mga kabuang dito kaniadto? Naka-appeal ko once pero akong papa man gud ginabadlong iba. I have experience na kanang gina-train me nga kung pusilon daw ka likay-likayan nimo then ana bitaw stick lang labay-labayan kag bato then likayan nimong bato then anaon mo stick so murag ang ilang kuan kung pusilon ka pwede nimo mo likay-likay ka then dugabon nimo so maunang mga kuan ba gina-train mi adto and then pero divine intervention po to kay si papag mama na luwas and then ana stricto na adto na mig simbahan. Sila ang una na naluwas. Actually may sikan 7 mimikabo ang ikaduha na eskwela sa Cebu, pastor. Bible school. 4 years and every year, every summer man ni siya dire. Pag-share lang kami kay devoted man mi. Inana ba nga murag way klaro. Way klaro ang family. So gina-persecute pa namo siya. Yes. Gignan pa namo buang gikuan gyud namo siya grabing persecution nga grabe gyud mga bad words na siya pinakauna. What's the name, pastor? Pastor Eric. Magulang. Yeah, my brother is Pastor Eric. Nasa Katbalugan, katong sa Ormoc. Praise God, siya una. Siya una gyud nga first generation nga giluwas sa Ginoo. Praise God. And then 7 mikabok so amo siyang gi-persecute kinsa man ka ikaw ra isa niya kami daghan. Gani. But what I've noticed sa iyang karakter, wa gyud na usab. Wala gyud siya na bitter sa moa. Ba? Bisag mura siya si Joseph. Maginana ba? Naginana ba? Asa ni bitter niya. There was one time na nag-away gyud mi nag-discuss mi during sa lunch time. Ni walk out siya kay grabe nang kasakit niya pag gikuan gyud sa akong ginikanan. Ikaw yung laban, Miss Ginikanan. Of course, no? So, naglaya siya for 3 days. Then, balik. Share gihapon. Ano ko, wala mo niya. Baba? Share gihapon sa gospel. Ano ba? So, nakita na ako nga grabe ang conviction niya. Wow. Na to see his family na makaila kay Lord. Praise so, God. dadto na ako na nakuhan nga, tinuod yun yung kuan ba, yung Ginoo ba, wa man na usab, wa siya na bitter, wa siya, bisag grabe ng mga bad words ngayong na. Uban pa to, no? Kung dili rooted imong faith, give up na. Ikaw na lang po. Basta ako, okay na ko. Iya tatagaluwas pero wala siya na-give up. Until such time, glory to God because of His prayer and consistency nga mag-share sa word ni Lord. So, kami tanan naluwas. Wow. Dili gyud nagpamatuod, pastor, no nga kiniging tinud-anay nga kaluwasan. Naagyud na compassion to serve others, no? Kay usahay manggod agatuo manggod ta nga kani bitong sa Great Commission. Usahay kay ang atuwa lang ba basta nasira na ti ka ha. Okay na ko kay kuta na ko. Pero actually we've been mandated to make disciples, not only converts. Exactly. No kay usahay bitaw as Christian medyo complacent ta ba sa ato ang pagpangalagad na ataan ni tuod pero kung dili ka rooted sama tong giingon nimo kagahapon bitaw sa ako. The reason why nag-succeed ang ministry is because they know their whys. They know what they're doing. They know who's they're doing it. Diba? Mao man nay murag importante kaayo. And nagpamatuod nga si Kuya, kabalo gyud siya. No, kay at that certain point, he could have surrendered. No, Lord, dili na. Okay na ko ani ana. Pero malipayon ka ito ba kay this is kani bitong one platform wherein we can share ba nga ang atong pagpangalagad dili pud na diretsyo nga. Actually, na misconception aning sa Christian life wherein kanang mo serve ka sa Ginoo para mawala ang problema. Which is very wrong. Tell us more about that, Pastor. Actually, it's for me, na ako'y gina-share sa church, it's better to have problem with Jesus
Praise God. than to have problems without Jesus. Amen. So, because wala kay kakampi. Uh-huh. Kasi may ginatudloan ta ni Lord na magampo. Mo nagingon sa Bible sa John na in the world you have tribulation. Yes. But be of good cheer, I have overcome the world. And ingon siya, in me you have peace. Wow. Di ba? Sabi ni Lord, in me you have peace. So wala siya na ingon nga, in your wealth you have peace. Mhm. In your possession you have peace. Very well said. Even Yes. in this world you have peace, but si Jesus sa world na chaos. In fact, ning gina-prophesy na sa Timothy that we are in the last days, a perilous time, Mhm. dangerous time. So ang ginawala gid siya nagsaad na pabugaway imong kinabuhi kung mag-serve ka sa ako. Gani. Di ba? In fact, ningon si Lord, take up your cross daily if you want to follow me, if you Yes. make Deny yourself. deny yourself, di ba? Mhm. So cross is a picture of sacrifice. Wow. You need to sacrifice your ego. You need Mhm. to sacrifice your desire just to follow the Lord. Praise God. So mo na kanang ingon nila nga mahayahay ang kinabuhi. Hayahay siya kung na kay Lord. Exactly. na kay Lord kay Ito, gana, mo po niya akong ginashare sa ato ang congregation wherein manakay ginuwar wala, problem will always be there. Yeah. The big difference is that Mm. you have Christ in you. Yeah. Which is dako kay dako kalahian gyud kayo, no? Kanang Mm. you find peace sa panahon nga naay problema. Yeah. Okay, actually, there's also a misconception about peace kay ayaran nila masabtan nga ang peace if kanang ma-attain na bitaw ka lang, for example, na kay sakit Mm. or naakas utang ana. And then ayaran nimo ma-attain kung mabayaran ang utang. No. Ang pasabutan ng peace nga naa si Christ sa imo is despite kanang along the way in your journey, Yeah. tingala ka nga there's Yeah. serene bitaw nga Yeah. ano man ni. Inner peace. Yes, Yeah. nga dili masabtan and dili Mm. pud ma-explain. Yeah. Dili Manay ma-explain mo ingon nga peace that passeth all understanding. Praise mo gani gud ang una karon atong pagastoryahan pastor ay gikan ato ang imuhang childhood therein sa kuan. And then kinsa man, when was the first encounter nga si kuya ba katong sa kuan or there was really someone nga Yeah, si ako magulang nagsimba na mi una gid akong papag mama. Mhm. They've been faithful in serving the Lord, but Yes. sako sunod-sunod lang. ah, Mo nay there was one time because I was addicted to billiard, gambling. ba Yeah, di ra ba pud nalalim ng sugat? Oh, sila mismo nag-serve na kay Lord, Mhm. and there was one time gipa-appeal ko kanang sa una murag summer of service kanang church planting. Aha. So that was my encounter gud na pure gud nga encounter sa Ginoo kay sa una napugos mig simba kay akong papa isog simba. So inig human og praise and worship mulakaw kay may billiard. Tingala akong papa nga inig uli namo tingala siya nga nakatayubong ko. Ano tayubong pa nakadaog ko ano magka-Christian na tayo. Sige, wala ako papa. Ana ba? So ang personal gud nga pure gud nga encounter. I was encouraged to join a church planting na movement. So adto mi sa Mantikaw tuod. Mhm. And then naay usa ka pastor ningon sa kuyog ka sa kuha, natay bisitaan. So along the way namin natagbuan nga mag-ama nga padulungay sila ospital kay iyang anak nahulog ag lubi. Nakuyapan for pila ka minutes dahil ni bangon burot kay diri murag dingon siya nga salamat kay mi kay wala na ulo kay diri ra. Pero dili niya maisa iyang arm. Gabi gyud hubag kayo. So natagbuan sa mong pastor ningon siya nga tay before ka moadto sa hospital, can we pray for you? Mhm. So ako po, siyempre, di man ko evangelist, siya ako evangelist Uban naman ko. Uban naman ko. Of course. So ingon siya, can we pray for you? So giingnan ko niya sa akong pastor nga, okay, Mhm. ningon siya sa ako, Roli, ikaw magpandong sa dako kay nga burot diri. So, niya na lang ko. So kana bitong sarcastic nga ano ba? So tingala mo after praying, ang na-flat man akong kamot. Flat akong kamot na wala gid instantly. So ang iyang arm nga instead nga dili siya nakaana na siya. So na-amaze kay ko dadto ko nang bawt akong balibo. First time na ko na encounter. Pero sa imo wala ra unta to. Wala ra to. Pero sa diyang nakita nako na flat niya ako gigaana sa kamot. Na flat man pag flat na grabe ni kurog nako. Then wala akong nagpakuan sa akong pastor niingon tong tatay. Di na mi matug ospital kay naayon na akong anak. Niya giampuan sa among pastor ningon siya, sige, balik ka sa simbahan. Pagka Sunday, ni balik. Kato nga time, pag uli na ako sa balay. From morning to evening, siyog hila. Pagka morning na po, siyog hila. Lord, tinuod yun ka. Siningon ko sa Ginoo, Lord, I wanna give my life to you. Lahi, Lord. Mo tayo personal encounter na kay Lord. Lahi, kasabot ko atong imong ingon bitaw nga, naamang ko instances nga like imong parents or friends nga, okay, kanang churchgoer. Churchgoer lang. Diba? Pero, which, that's a good naman na as a first step. Pero,
lahi gitong personal encounter. Tinuod. That was your encounter. Yeah. Sama kang Paul no nga Yeah. lahi gyud ang kanang Yeah. ang imong life ba 180 gyud. So that was Mm. kanang katong nga moment ba makaingon ka ba hala. Dili naman din ni basta-basta Di, lang. basta-basta. Abi na ko kanang murag story lang na siya, miracles, mga signs. Kato gipakita gid sa Ginoo. Kaya ako, ang akong purpose is to socialize ramang ko sa mga pag-ila-ila lang ko sa mga kauban nga mga camp, mga youth ana ba. So it comes sa tanang mga youth dadto ako gikuyog sa akong pastor. So gina-orchestrate na to ni Lord tanan nga Lagi God wanted me to encounter His power. Para katunga time mo turning point na ako nga makaingon ko, Lord, sige Lord, I wanna give my life to you. So I was 15 years old. Wow. 15 years old. And then pagka 17, I went to Bible school. Ingon ko nga Lord, pero kato akong gingon sa imo pag abot na ay 18 years old I went to Bible school pero akong gipangitan ako bula. Basketball, di ba? Gipangita ko ring asa ka ring diri ana ba. So here comes na ako'y classmate pod nga addict pod sa bula, basketball. So nagkasinabot me and then moto nga we committed our lives nga to really Lord, this is it. This is it. Na I don't know how to read the Bible. Adto pa Eskwilog Bible School. I don't know sana prayer, speaking tongues and everything. So dadto gyud gitun-an sa Ginoo and dadto na gina-build ni Lord ang prayer life na before mga 12 midnight. Yes. That is my commitment to the Lord to pray. Lord, tabangi ko kay I was the youngest sa students. Yeah. Then ako mga classmate, mga doktor, mga teachers, mga professionals. Nya ako kay first sem ra ko college. So anak ko nga Lord lisod kay tanan niya. Nami mga speakers pod mga English kayo nga mga international man sa. So dadto na ako nakita nga wala gyud imposible ni Lord. Mo nang ningon sa Bible, if you have a desire, pray and you will have it. Amen. Anything you desire, pray and you will have it. Sabi ko, Lord, ampo ko tagay ko nga makasabot ko aning mga inibot pasabot aning mga scriptures and even sa ng mga English nga mga foreigner nga mga speakers. Gani, no? Overwhelmed ka na. Overwhelmed ko. So, boto nga, praise God. Niyon ko nga, Lord, this is it. Mo yun tudloan yung Ginoo tanan. Pero, mangutan ako, Pastor ba, before nga ni commit ka sa Bible school, what was the dream growing up? Is it really to become a pastor or anything else? No. Mo na akong na-learn nga, there are two kinds of desire for me. This desire to really serve God. And then, lahi po ng desire ni Lord para sa imo. Okay. So, I really wanted to serve God. But lahi na mag-serve ka ni Lord, lahi po nang allowing God to use you. Yes. Example, serve God through giving, feeding program, and then ining na nga platform as a senior pastor, wala ko idea. Because for me, because my mother, my parents, nag-serve kay Lord, and sige, ako serve po ko. Sila leader sa church, and ako sa worship team, okay lang. Pero kanang pagiging pastor, I don't have any idea. But indeed, gina-orchestrate ni Lord tanan and God give me compassion. Every time makita na ako mga tao nga maluoy ko, and mo na nga time nga gipabati ni Lord ba nga, tawgon ka na ako, tawag ka na ako. So mo to nga, I surrender my desire. Kaya nga ako yun, adto ko pag I graduated 1996 sa City High, then adto ko Cebu. Kaya gusto lagi dulag basketball. Gusto gyud ka mag-player ba? Player basketball. Gusto gyud ko. Mao gyud na akong kumbaga dream. Kung dili man kuan magsundalo. Okay. Nanay back up down. Pero the first choice is really player gyud. Basketball kay when I was in high school, grabe gyud mag-cutting classes ko. Ba? Cutting classes niya, I have my bula before mag-sleep, mag-anana ko, mag-jogging ko from Nakos Bagong Silang Kapuyo, mag-jogging ko sa Pantalan, padulong sa City Hall, then balik na sa Pantalan, adto din sa Children's Park. Pag nga alas 6, itsa-itsa dayon. Ba? So maugin na akong routine. Niya, pero nabaguhan ko ba nga murag pag adto na sa Bible school murag wala man. Wala na ba? So moto nga tanan, to God be the glory kay naa siya plano and wala no regrets. Yes. No regrets. And I'm so happy and blessed and privileged na gitawag ko sa ginani ng platform. Makabless na po kay Pastor Bakay. Kami magod sa kumanghod, out of shape na kay mi. May kauglingong court pero may dula-dula. Praise God ni Pastor Isik nga. Sa siging invite na ulaw na gid mi, mura di na gid tamo balibad. Moto tong Tuesday. So nagkakita ta dito and then nakita mo kanamo ba siya? Bro, kanamo si Pastor bro kay sabay may gym ana. Ala na siya. Bro, magulang pa man na siya nato, pero magulang pa matatanaw niya. Grabe na maintain nimo imo kay ngano di ay ang imo ang commitment gyud naagi di pud sa basketball da ano. Yes. Nakita gyud sa imo ba nga na pang mga moves diha. Na mura. Agatuo gani mi nga katong kadula namo nga tas og buhok bato para nimog naong. Abi na mong imong manghod. Pag ingon nila nga anak mo gunan niyo,
bro, kailangan na gyud ta mo lihok ani kay ang wa na gyud ta sa plaster ni si Pastor EPO tanawa ra na siya diya. Nya, ang hangin na maintain ba kay kani bitaw pastor na ay usahay kaning kaaway nani si gamiton bitaw nga. Kasi for example, mo settle na ka kay busy kay ka sa ministry, busy kay ka sa pagpangalagad. Dayon makalimot na ka sa imong other aspects sa life, which is kaning physical conditioning. Importante mo ni kay. That's right. Unsa na to paglahutay, di ba? Which is daghan kayo pud pastor karon out of shape. And kung spiritually rooted ka, appeal namang gud na sa imuhang kana bitong assignment na syempre pangalagaan pud nato because this is his temple. Yeah. Muno nga dako kay na mong kalipay ga naman day association na ning IPBC no. IPBC. So shout out day sa IPBC na shout out. bag-ulang gud kay mi na orient nga naa day organization or association sa mga pastors nga nagadulag basketball. Silang Pastor Rolly ang ga dominate ana dito. And actually daghay mga player dito no nga mga Christians and hopefully makabisita mo Tuesdays and Thursday na to mga Christians. Brothers nga hilig pud og basketball. Yeah. So growing up basketball and then it so happen nga lahik plano si Lord pero inani ka amazing si Lord pastor kay taliwala nga dili tuod ka na himong player pero karon gigamit ka para sa mga kabatan-unan. Yeah, Katubang hapon ato di ba na amoy team wherein naggather kag mga youth and then isa gyud sa mga kana bitong lure or kana atong magamit bitaw nga murag makapaingganyo sa mga kabatan-unan basketball, especially ang basketball because basketball country gyud ta. So karon na ay program si church IC ang inyong church Identity Church with regards sa basketball. So tell us more about the program. Nami gitawag na interest group. So kana interest group is naa siya siyempre kasagaran mga tao ganahan gyud basketball. So pormero mga 2 teams lang mi. So nag-select ko sa mga team na atong niaging tuig nakagather mi og 4 teams. Mo nang gikuan ako gibook gyud every Wednesday ang Barangay Santo Rosario. Every Wednesday amo ana nga kuan. So naggiligan ako. Diligan ako mga batanon na. Mga batanon. I think mga 7 season na ang nainlabay. Ay dugay na. Kay taod-taod na magyud na siya. And then ang inahitabo kay daghan man kay gusto mo dula. So naabot mi kung among ikuan tanan mga 8 teams. Wow. 8 teams. So pero ang uban na murag baguhan pa niya mapugos lang ba. So I decided last season na katulang madulaay gyud. Katong budula gyud. So ang akong gikuan sa ila na screening katong nag-church, church life, nag-cell group. Yes. And then appeal sa training. So yes, winning event siya pormero. So mo nang nanaghan mi kay daghan na kay tanan gyud nga winning event siya. Pero masala na along the way. Masala na. Before sila modula, before katong winning event, before sila magdula na ay nami gitawag nga starting up your new life nga materials, dawaton sa Ginoo. So kung dili sila modawat, dili sila maagi ato nga proseso, di sila kadula. Wow. So mo to ang mga tao, pas nami may invite sige sayo kay 6:30 man namong dula. So mga 6 magkita na sila sa gym. So dili pa sila mohawid og bula, mag-discuss na sila sa word. Praise Discuss God. sila sa word. And until such time, nanaghan kay mao tong proseso. So natubo ang uban tubo gyud Ginoo, leaders. So I decided ningon ko nga sayang man pud kaayo nga kwan manamantani nga season daghan man tay mga gitawag namo ni siya ka fishing ground nga sa community naka-evangelize sa campus naka-evangelize. Yes. So why not? So for now ato ikon is-select na nato mandulaay. Yes. So 4 teams lang. So katog yung modula kay makita na grabe yung modula. Dili pod makita pastor kung tinud-anay gyud ka. Kay namang po yung requirements no? Kung active ka sa cell group and then pero sa sugod at least nato open tanan. Open. And then along the way na gyud proseso no. Proseso sila. And praise God katong mga ubang tao na sa church manggod kanang giingon ni Jesus go and make disciples. Yeah. So mo na nga students the word disciple is not an religious word but it is an academic word meaning disciple, students or learner. So the moment na ang tao makadawat sa Ginoo dili na pasagdan. We call it consolidation. Amen. Kana good pastor. Consolidate namo. So mo nang tricky kaayo na sa ministry sa church na yes it's easy for us to win people but the hard thing is to follow up, kana to preserve. So mo na ang uban nga kasurindiran kay syempre you need to invest money. Yes. Your time you need to be disturbed, di ba? So mo na nga praise the Lord kay God gave us wisdom and training. So these leaders kabalon na sila what to do. Amen. So kabalo na sila once nga ang tao mudawat sa Ginoo, closing the back door gyud. Ang goal namo di na gyud sila mobalik, di na sila mobalik sa karaan. Kay because I do believe Satan wala na happy ang si Satan nga dawat sa Ginoo ang tao. Samot nagmusimba, di malipay siya.
samot nagtudlo ang devotional, di siya malipas. Samot ang mga lagad. Samot na mga lagad sa Ginoo. Praise So God. that's why ang amo nami counter ba Aha. sa attack sa kaway. So ang among kuan is i-consolidate namo, preserve namo, tudloan mo basic lifestyle, which is prayer life, church life, cell life, outreach life, devotional life, giving life. Kay kana siya tudloan namo sa as early as pagdawat las Ginoo. So diha namo automatic din. Kinakita na ako nga sa una sa Gimme Crusade, grabe daghan nga mga pil sa crusade. Pag abot sa simba, bisag isa walay mga anak ko nga Lord. Tabangi ko makakonek ko ani nga panan-awon. Oo. So praise the Lord kay syempre as a pastor, yun kung Lord kung gitawag ko niyo pagka pastor, I don't want to pastor a small church because you are a God of increasing. Yes. You are increasing God. You are a God of multiplication. You are progressive God. So help me and help me what to do. So God lead me to, nagbasa ko mga growing churches, growing pastors. So dadto ko kay because when the Lord lead me to starting connected to this growing pastors, and dadto na ako nakita nga pwede di ay. So mo to naka-dream, nagdamgo, and then karon pa dayon pagdamgo, dili pa satisfied. Wow, praise God. And mapasalamaton kaayo ta kay taliwala sa kalisod. No, naamang challenges along the way. Yes. Pero when you started the ministry, dili na daghan diretsyo, di ba? If you could remember how many and who are those people, mga pioneering nga, kuyo gid nimo anang imong ministry? Yeah, last 2007 I started the church. Yes. And then with a nursing students. Nato akong gi-share nimo yesterday na katong nag-take sila exam a week before, nag-gather me, I was invited sa mga nursing students, 30 sila kabuk, then nag-pray ko sa ila, and then 2 of them wala nakapasar, ang 28 nakapasar, so ningon sila, Pastor, why not ato na himunog og Bible study? So that was Saturday, so nag-Bible study me, and then I decided nga, pwede Sunday. So Sunday, and then cut the long story short, some of them adto nag-abroad. Ang nagpabilin is 7. Mo nang 7 people. Katong gikan sa 30. Gikan sa 30. Okay. So mo nang ningon ko nga I pioneer this church with 7 people. Mo to'y pure-blooded gyud nga nagpadayon gyud sila. Sorry to cut you. Kanang Yes. 7 na apa na? Ang uban naa ang mga 5, I think. 5. Wow. Ang duha murag na nasa abroad. Wow. Nasa abroad ang duha. So dira gyud Diya gyud nagsugod. nagsugod. So sa na-mention nimo dili na identity ang kuno, dapat Yeah. yung certain nga gi-pray pa na nimo. I-pray pa. So from there 7, tell us more about that. Yeah, from 7 ningon ko kay Lord mo to daghay mga frustration, disappointments. No na Lord, agad. ningon ko Lord kung gitawag ko nimo pagka-pastor nganong inaniman because I nagpuyo ko dadto sa akong ugangan and then asa lalaki murag kiwa kay namin sa Dalipuga, then ang church na diri nagpayunan namin sa Richas, I think nasa Rinis Diner sa una Atbang City High. O diha pa gaabang mi diha 500 per use for 2 hours niya. Ang akong background magwali ko si Elvis Presley. Napay manawag bitaw. So murag ana ko Lord lisod kay niya. Gagay mga times amon ko mo quit lang ko, mag-artistan lang ko bisag mga murag ana murag lisod kay tanan kay nakoy anak gagmay pa sila 4 og 2. Mulabay mi diya sa Jollibee Quezon, moingon sila pa, Jollibee ta pa niya, I don't have money. I don't have money. So, akong gidala, ang speaker, amplifier, the guitar, then bag. Then, grabe ang humble beginnings ito. And then, the Lord tested me ba nga, kung tinuod ba. There was one time, sir, na ang among balay at banga na dagat. Kada buntag sa iyong ampos Ginoo. And there was many prayers, ingon ko, Lord, kuhaan na lang ko. Kay because, na-feel mo nga bugat na kayo, di na kaya na akong pastor. Kay, syempre na ako'y needs. Yan, ang offering lang sa mga 7, ha? Sa pinakadako, 20, 50. Muhilak pa na muhatag, ha? 50. Ano ito? Ano ko, Lord, dili, gini pwede. And then, dito na ako confident ko nga, gitawag ko sa Ginoo. Kay when I sought the Lord, na usa ka na akong friend from Korea, ingon siya, Pastor, we need instrumentalist at the same time pastor, and you are qualified. Don't worry about the expenses, covered tanan, all you need to do is ang passport lang and yes nimo. So ako mismo nga nakita na ako, I wanted to give everything to my children. So it's a bait pud to ba nga pwede to mo, Lord, this is it, madto na og Korea.
Nya na ako'y membro 7 lang kabuok, pero kung ako lang diretso na og Korea. Pero diyon ko sa akong asawa si magpray ta. And the Lord spoke to me. It's very clear. The Lord spoke to me. One word lang, stay. Ayaw. Stay. Ana ko, Lord, unsa paki-explain sa wala explanation. Stay. Dadto din doon naging ang ni-increase ang confidence na ako nga indeed God called me to be a pastor. Wow. Because of that word nga stay. And then I was told this to share this to the congregation nga kung yato og Korea wala identity church. Yes. And because I obey the Lord in spite sa mga needs, and I do believe kung mo-obey ka, di ka pasagdan sa Ginoo and providean ka sa Ginoo. And look what the Lord has done. Tinuod, Pastor, no nga, kaning mga opportunities, usahay, kanang, it's a way of testing po. Not all opportunities are God's will. Exactly. Yeah. No, kay, kato, pwede yun to ni mo kalabitong diretsyo na. Oh, pwede. No, especially nga, kanabitong na You are kay in fam. Kanang naka sa, nabi pamilya, labi na kanakalaging, pagutom pa. Gutom, ayaw palit. So, mali niya, marapitong, unsa naman ni, magsagol imong pride, unsa pa ni imong Lord, di naman ni mao. Tinood. Pero, if you just remain faithful, Mm. imposible kay pasagdan ka sa Ginoo. Tama. Imposible yung kayo. So, and the rest is history. Walay identity church. Yeah. Pero before anong identity church, di ba naingon ka nga, napay pipila po. Dili na, sa atong mga viewers, kung makatanaw ka sa ilang church and sa ilahang sa online service nila, dako na yun kayo na nga service, dako kayo nga church. Pero dili na, ni dako diretsyo. Yeah. And then the name was not identity at first. Yeah. Di ba ikatulo na? Yeah. So, First enlighten us, is, Pastor. we started 7 people, and then gitawag na mo God Squad. God Squad. God Squad. Mura siya combat, murag platoon, Ba? murag something. O say God Squad, ana lang ba? So mga young professionals, mga mga nurses na sila. And then ana ako murag di man church dating, church of dating na. Sige, ako ilis danig House of Faith. Kay gusto na ako kay because ingon ang Bible, without faith it is impossible to please God. So House of Faith. So after 2 years murag sabi ko murag wa man ni grupo ra mis balay na balay ra gyud permente. Okay. Abang ano house of faith naman, house ra gyud ni. Pwede buildings of faith or something like that. Okay. So ana ko Lord, so mo to nagsik ko kay Lord and ningon ko Lord nag-desire ko nga dili siya churchy dating, dili siya religious og dating ang yangalan. Gusto ko one word lang Lord. So that's why gilid ko sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:17. That is identity, your identity in Christ. So, mo na nga, ang identity for me is wala sa imong posisyon, wala sa imong achievements, wala sa imong background, wala sa imong past. Your identity is Jesus. Yes. Amen. Old things has passed away and behold new things has begun. We are new creation. New creation. So, that is my identity. So, sabi ko sa mga leaders, so from now on, we will change the name of the church from House of Faith to Identity Church. Oh, I see. Identity Church. Iligan. ICI na siya. ICI, di ba? Pero So, praise God, kaning kuyog ni mo nga 5, if you could name these people, because na-amaze kay ko ani. Yeah. Manghod ni mo sila? Yung mga manghod. So, bali ko kaya di ba nakaingon ko before ako, Pastor, kani ahaman na gyud ang Mother Church aning identity, na basing na ay nag-father ninyo. Yeah. And it turned out nga pioneering yun. Pioneering yun siya. Gikan gyud nis Iligan. Yeah, 2007. And these 5 people, if you could name them, Yeah. and then unsa man ilang mga roles karon? They are my leaders now. Una, ang pinakadugay, 18 years old ang church. Okay. Ang pinakadugay, shout out kay Sean Mercado. Nagtanaw siguro na Sean Mercado. Sean Mercado. Siya ang, siya gid ang pinakadugay na gid kay tanan. Siya akong treasurer karon. Okay. At the same time, naa siya sa leadership and then naa siya mga disciples. Wow. Ang ikaduha si Clajel Mencia Sade nga naa sa NFA before pero karon nag-online na. Okay. And then iyang husband nga si Brian Sade nga sa PhilHealth karon trabaho leaders gyapon namo. Dahil si Mariel Alejo Goles nakaroon sa Pag-ibig na sa Robinson. So sila ang tagian ng Wash Garage. Okay. And then kinsa pa si Genevieve Padillo. Asawa ni Sydney. Genevieve Padillo. So kana sila may growing up mo na among kabady sila. Wow. Until now they've been so faithful. Praise God. Naagapon sila. Okay, may bulong ka ba kay if you look at the growth of the church, no, makaingon daw di mo mawala sa mga tagko siguro ni sila mga sponsor before kanang mga naay mga gipanggamit ni Lord sad nga mga gikan sa gawas maybe, but it so happen nga
gigapang gyud na from scratch. Yeah. From very humble beginning. Literal gyud nga gigapang gyud ni Lord ba Yeah, nga. praise God. If you just remain faithful, I will really bless you. Yeah, that's true. Na ako'y madunggan po, Pastor, basin na kay mga in-check diya o Bakit mga di ba? kano nga Nagid no? sponsor, Nay mga nanano so kay. for me, Oo. ginan ako sa mga tao gid nga wala gyud ga sponsor. Nakita lang na ako ang kuan ni Lord nga once nga mag-follow ta, the Lord is my shepherd, I lack nothing, di ba? Wow. So that's why we do the vision. The vision is winning souls and making disciples. Mhm. And I know that the product in heaven is souls. Kung ang Ginoo mismo makakiliti, ang pinakakiliti sa Ginoo kalag. In fact, ingon ang Bible, isa lang kakalag na maluwas, millions of angels will rejoice, di ba? Malipay sila. So for me, I got this revelation nga if kung may pera sa basura, may pera din sa kaluluwa. Wow. So that is why what I did is not looking for sponsors. Mhm. We strategize, mobilize the people to really pray, fasting, pray, and fasting, pray, fasting, training, winning people. So nakita na ako, vision attracts provision. Yes. If there is vision in the church which is winning people, provision will be attracted to the vision. Provision is for the vision. Amen. Yeah, kung walang vision, for me, kung wala may vision, walay provision. Dili ma-attract ang Ginoo, tagaan na tong rason nga ma-attract ang provision kay ang Ginoo walay dili siya mahutdag supply. Wala dili niya kaya Di ihatag. niya kaya, that's right. Di siya mahutdag supply, dili ma-run out og mga blessings. All we need to do is to really kiliti. Ang kiliti ni Lord is souls. The reason why Jesus came not to build the religion, He came to seek and save the lost. So that's what we did. I trained the leaders to really seek the lost, because if we have Jesus, same life of Jesus, sa diris kalibutan, ang iyang giingon dito, kung naa kay life ni Jesus, He came not to be served but to serve. He came to seek the lost. So if you accepted the Lord Jesus Christ, so same life ang magmanifest. Pero kung wala kay seeking and saving the lost, so what kind of life you are receiving? Di ba? So that's why for me, the Lord blessed the church because of the vision. And then people, that is why for me, ang leaders is not to really about power. Wow. But leadership is all about empowerment. So meaning because of you, not because of you nga ikaw leader ni succeed ka, because of them. That's lahi na siya. Ang true leadership is because of you ni succeed ang mga tao. Amen. You are empowering them. You are telling them na this to help them to unleash their potential. And that's why ingon ng Bible, it is He who gives you the ability to acquire wealth. It is God Himself to give us the ability to acquire wealth. Yes. So that's what we are running and this doing sa church mismo. We keep doing the vision. Provision will just flow. Yes, Pastor Kay, we are also serving in the ministry, and isa gyud kabalo kasabot gyud ta ani nga isa sa mga dilemma or mga medyo sensitive kaayo nga part wherein kani sa ato ang pagpangalagad is mangwarta ra man na sila. That's right. You've encountered that, yes. Yeah, daghan kayo. Diba? Kanang gitawag nilang prosperity gospel. Yes, You know, yes. I don't believe in prosperity gospel. Mhm. I don't believe in poverty gospel. Mhm. Abraham was wealthy, Solomon was wealthy, David was wealthy, Mhm. and tanan nga lagad sa Ginoo wealthy. So for me, ang kakuan lang na is you use your power na mura bitaw ipito nimo mga tao nga mohatag yun. Mohatag yun para madato ka. Mo nang giingon ako sa ganina nga ang tinuod nga leaders is that you empower people. Because of you, they are promoted. Not because of them you are promoted. Kay ang isa magudana nga ikaw na promote yung mga tao pobre. Ikaw daghan kay kwarta ang mga tao pobre. So that's not leadership. And leadership, you empower them. That's Jesus Christ. Gi-empower niya ang mga tao para sila mismo mahimo na pong potential, ang ilang potential ma-unleash nila. Wow. So that is why for me, ang kanang giingon nila nga mangwarta lang, normal na siya makadungog. Pero ang mga tao karon is dili sila muhatag sa church kung dili sila kasabot. My job is to explain the word, share the word, and ang understanding nila mo grow, then their understanding in the word determines their serving kay Lord. So
if the increase ilang understanding sa Ginoo, dili na nimo pugson. Yes. Dili na nimo pugson. They really love to do it because they understood. Exactly. No? Mm. Sama ra gyud na sa imong giingon permintik as long as you know what you're doing, Yeah. your why. And of which, Pastor, nastoryahan man ni natong about sa money kaning sa church, which is money is needed Yeah. to mobilize and sa pag-expand sa kingdom. That's right. And one of the most nga ginapangutana gyud because there are other churches na dili nag-practice aning tithing. Mhm. Do you believe in tithing? Yeah, exactly. I truly believe in tithing. Because naay mga Christians nga nag-ingon nga tithing was for the Old Testament Mhm. because you can never daw there is a New Testament. God loves a cheerful giver, not Mhm. of like the Old Testament that Mhm. wherein it's mandatory. Mhm. So for the sake of our viewers nga wala kayo kasabot aning tithing, now is the best time coming from a senior pastor. What is tithing? Yeah. And what's the benefit of this tithing and why is tithing very important? Yeah. First, tithing is the word tithing is 10%. Okay, the gross income. So that's why tithing for me is a management program gihatag ni Lord sa to. Mhm. That is why ang pinagyud ka kompetensya sa kalibutan is not Satan and God. It's Satan and money. That's why the Bible says you cannot serve God and money and mammon. And tithing, giallow ni Lord for me, giallow ni Lord for you to manage and to put God first sa imong finances. There are wala na pamaagi na para ma-manage nimo properly imong finances is to put God first in your finances. That's why ang tithing gisugo gyud sa Bible na it's our protection. Protection. It's not just money thing, but it's a spiritual thing. Ka-remember I share lang na ako sa time na rich man, rich young ruler, he approached Jesus, ingon siya nga, Lord, I want eternal life. Okay. And it's good intention. And then Jesus said, okay, if you want eternal life, kabalo ka, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Sabi ng rich man, yes, buhat na ako na. Ningon si Lord, okay, there's one thing nga you needed. Go to your house, sell your possession, and give it to the poor. Sabi, pagkadungog niya, wala downcast siya. Because ang kwarta mismo, mo'y Lord niya, mo'y God niya. So meaning, si Lord mismo concerned, he loves to bless us, but kining tithing is dili dapat na to'y labdan. Sa book of Genesis, at muna tas Genesis. Yes. Sa Genesis, naigiingon ni God kay Adam and Eve, you can eat everything, but don't eat this tree Okay. of good and knowledge of An evil. evil, di ba? So the moment you eat of it, you will surely die. He's not talking about physical. Of course. He's talking about spiritual. Spiritual death. Yeah. So, di disobeyed. Sa tithing, inana po, you can eat everything, but this tree that's tight, don't eat it. Ayaw hilab tining tithing. Ayaw ning isa. Kay the moment you eat it, ang tithing mode, it connects sa atong spiritual life. Tinuod ka nga mature ka spiritually if you really know to give your tithes, to bring your 10% to God. Wow. For me, isa na siya ka bottom line, mature ang Christian kung faithful sa tithing. Because it's easy, lami kay share, lami kay muwali, lami kayo paggamit sa Ginoo. But if you don't know how to give, there's something wrong in your spiritual life. Exactly. Tinuod yun na, Pastor Kay. Ingon sila bitaw, yun, kanang, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kung tinud-anay ka na higugmas Ginoo, Yeah. imposible di ka muhatag. And kanang 10%, kung buto na naon, di ba, ang Ginoo, he could have demanded all. Iyahabi yan in tanan. Iyara gid nang gi-distinct bang, why 10% kay murag, na-compute na niya bitaw nga, kana, igo-igo na, it's a form of obedience, right? That's right. So the blessing is in the book of Malachi, katong ingon la Old Testament naman na. I do Yes. believe the God of Old Testament is the God of New Testament and He's a God still today. Amen. Diba? And wala na usab iyang word. Wala na usab iyang word. Sa Malachi chapter 3 is very clear nga there are blessings. Ingon ang Bible is bring your tithe and offering to God. So Yes. tithe and offering, not just tithes, but offering. Ingon ang Ginoo sa 3:8 sa Malachi, will a man rob God? They're dingon sila, Lord, how can we rob you? Dato kay ka. Pero dingon si Lord nga, you rob me with your tithes and offering. So the word rob is different from kawat. Tulis man ang gingon sa Ginoo. So kung ikaw kawatan ka, unconscious ka, mga kawatan mo, ana na siya matulog ka, pag mata ni mo, na imong cellphone. Pero kanang tulisan, harap-harapan, sa mata ka, anaon ka. So masakit gyud siya kung tulison ka. Usay, patyon pa ang tao kung tulisan, di ba?
So inaana ang feeling nga giingon ni Lord nga wala lang ka nagkawat sa imo kong gitulisan, di ba? Rob Mas God. grabe. Mas grabe siya. So, but ningon ang Ginoo, just bring your tithes and offering. So, I will open the windows of heaven. That's number one blessing. There's open heavens. And ikaduha is He will rebuke the devourer. Kung ikaw nga person nga dili kay kabalo mo magampo lang ka pero you are not rebuking the devil, so tithes is good. Di na ka mo rebuke. Si Lord ay mo rebuke sa devourer. Ningon ang Ginoo, if you bring your tithes, siya mismo, I will rebuke the devourer for your sake. And ikatulo, you will be a blessing to the many nations. Wow. So, that three blessings of bringing our tithes, so powerful. Wow. Kay in fact, ingon ang Bible sa Proverbs, if you put God first, you will never be lost. Yes. He will crown your effort with success. Yes. Sabi ng Bible. So, diri ang testing sa tao. How you manage your money, how you put God first sa imong finances. Kung dili ka kabalo, everything something wrong. Kung di ka kabalo mo ka nice, something kinahanglan i-realign pag yun. Kaayo, Pastor. And also, at walang i-clarify ba nga, dili ta di mga born again diha or unsa nang mga kuan nila kay mandatory ba? Tell them na it's not about sum na gina-check. There's no such thing as that, right? It's involuntary. Ikaw na og ang Ginoo na imuha kuan. And then the tithing that you are talking about is form of obedience. Yeah, that's right. Wherein pwede good pangayoon sa Ginoo tanan, di ba? Pero kay kanigi designate na ana. And kanang moingon, Pastor, about nga wala daw na sa New Testament. How can you explain that to our brethren? Yeah, wala gi-specify nga 10, pero daghay mga verses na labaw pa noon sa tithes noon. Exactly. Diba? No? For example, sa Macedonian Church, si Paul mismo, daghay mga verses. Ang Macedonian Church, amid sa ilang poverty, gihatag nila tanan sa ilang pagkakuan. Mo nang ningon si Jesus sa Corinthians nga, God loves a cheerful giver. Wingon ang Bible nga, if you sow sparingly, you will reap sparingly. Yes. If you sow bountifully, so mo po na. So what a man sow, you will reap. Amen. So, kana siya, wala to na sa specify sa tithing, pero ang ginako na is generosity. Amen. So, if you are, ang pagiging generous is you're putting God above your finances. Okay. Sometimes, ang finances nato mo'y Ginoo. You cannot serve God because of money. Kung wala kay kwarta, di ka magsimba kay mangita kag kwarta. Kung punan po kag, daghan po kay kwarta, dili ko kay, I don't need God. I have everything I need. Di ba? So, mo nang si Lord, na tithing na about giving, mo nang ginamention gud ang giving daghan kaysa heaven. Yes. In the Bible. And speaking of which, kani tungod ani bitong mga pangutana sa atong mga kaigsuonan nga sa old man na when Christ was here, when Christ was crucified, naanay mga gipang-abolish nga law. Pastor, enlighten them about these laws because naghan man gud ang mga unsa man ang mga nagpabilin, unsa man ang mga na-abolish kay I understand nga let's say for example there are moral laws like do not kill, of course di gid na pwede malaon, pero katong mga ceremonial and katong mga laws mga about like sa mga mustache, katong kabantay ka atong sa tattoo and all of those pasabto nato sila, Pastor. What are the differences of these laws and kinsa man ang or unsa man ang mga laws nga applicable until now? Actually, for me, ang kuan man gud kanang Old Testament is a shadow na sa New Testament. Amen. Yes. So, ang Old Testament daghay na yung mga murag bitaw murag stricto karon sa New Testament compare sa Old Testament. For me, gina-compress ni Lord. Gina-compress ni Lord. For me, ang ginagol gyud namo for personal conviction na ako. Yes. Balag depende na sa mo patato ka unsay mga kinabuhi nimo diha say ginasunod nimo imong life sa Old Testament. But for me, ingon sa Matthew chapter 7, ingon diha na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Yes. This is the first commandment. And love your neighbor as yourself. Yes. Diba? Summarize na sa duha. Out of 10, i-compress niya. Yes. So, mo nang sa Old Testament is kung mahimo nimong siyam, ang isa dili, pakyas sa gyapon ka. Kaayo no mo na diferensya kaayo. Pero karon si Jesus lahi siya, mas ano si Jesus karon ang goal gyud ni Lord, ang unang balaod yun, mo na siya gugma ang Ginoo sa labaw. Kay pwede man ka bahalag na kay mo nang uban bisan mo taas og buhok, tatuan sila, artist la, pero they love God and they love people. So mo nang moingon ang mga tao, pwede ra dai magpatato, pastor, pwede ra.
So for me, ako di ko magpatato. Kaya wala naman ko yan. Di mo naman ginanglan ng patato. I don't need that just to attract people. Just to, what's the purpose? What's your motive? Yeah. Diba? So I'm not against tattoo. But for me, gingnan ako asawa nga, I like patato. Gingnan ako, gusto siya magpatato. So anyways, muna for me, ginasum up na ni Lord sa two. Nadagay yes, na ginabura like kanang giingon nga kung sagpaon ka sa wala, pasagpa pud sa tuo, then an eye for an eye, di ba? So, pero sa ako wala kay nako gi-magnify kay ng unsang balaod sa kay for me I focus when Jesus came, ingon si Jesus nga naray dual lang ka balaod nga gidala ni Jesus diri sa kalibutan. Praise God. Ang balaod is hugmaa lang Ginoo. Oo. Labaw sa imong sa tibok mong kasing-kasing una-una kusog o gigugma ang mga tao. Amen. Horizontal and vertical. That's our main goal. Nga kana siya nga higugmaon kay kasagaran mga tao. It's hard for you to love people if you don't have the love of God. Amen. Good. Yeah. First and foremost, you don't love God. That's why ang relationship is God searching man. That's relationship. Ang religion is man searching God. Yeah. But ang relationship, Jesus came to build a relationship. That's why ningon ang Bible sa John 15, you did not choose me, but I chose you. Praise Wala na to siya gipili. Tinood lang. Wala tay desire to serve God. Because as humans, we are gusto ta happy, gusto ta palamis kalibutan. Kaning flesh na to, lahi gusto ni. Lahi kay gusto. Pero na may plano ni Lord, I chose you. Meaning gipili ta sa Ginoo, wala siya nasayop o wala pod siya nagmahay nga gipili ta niya. Amen. And ingon ang Bible, I choose you and appointed you to go and bear fruits. So mauna siya, meaning you have the relationship with God, you also have relationship with people. Amen. Because ang pinaka-hard karon sir is for me is the greatest deception of Christianity is you worship God with your lips and cursing people, hating people. Tinuod na pastor. Imposible kaayo nga nahigugma kas Ginoo pero wa ka nahigugma sa imong isig tawo. That's right. Dako gyud kay na nga imposible gyud kay question mark gyud kay na. Mao nang tinuod gyud to pastor no nga kung tinud-anay nga nakadawat ka ni Christ, mo manifest gyud na ang gugma niya, pinaagi sa ubang tao. Yeah. People need the Lord. Ang pinahanglan sa mga tao karon love. Yes. They wanted to be accepted. That's why sa church nami ginakuan karon nga tulo ka una mga tao they feel belongingness. Yes. And then ikadua believing, and then ikatulo behaving. So kay ang uban manggod una behaving. Aya din ka mabilong. Ang uban, believe sa, aya ka mo behave. Yes. Aya ka mabilong. Ibilong ka na ako, accepted ka, basta mag-usab ka. Kana ang sa uban. Pero for us, no, you need, ipa-feel sila nga, unsa man ilang mga past. Just, you belong here. You are family. And that is Christ-like. Yeah, that's Christ-like. No, kana ang kang Christ bangad, wala ang pagpili. Ang gugma niya bang walay pagpili. That's right. She's Muna a friend of gitudloan sinners, jud ka no kanang like say for example kita usahay mutabang ta sa makatabang rapod nato. Of which ang kang Christ lahi. Tabangi itong mga dili makatabang nimo especially pag itong mga ungrateful. But sa world ba tabangan ng mga ungrateful Lord di man kaya. Dili gina nato kaya sa tong kaugalingon. But with His grace. Grace again ni Lord. Mo bitaw nang gitudloan sa ta sa Ginoo nga mo depend gyud sa iya. Even kani sa atong Christian walk. Naay mga pagsulay pud uy nga kanang Lord patagon ka ani niya maglagot kay kaana niya. That's right. Pero kay ang Ginoo ang iyang gugma walay sama gyud. Munang we need to operate with God's love gyud pastor kay lisod kaayo ang pagpangalagad. Kinaay mga ubansad nga ikaw mismo sa imong kaugalingon alanganin ka mutabang kay tabangan man kuni nga labi na makabalo ka nga unsay mangipangbuhat nimo sa past pero kung ikaw nakadawat sa gugma ni Kristo mabuhat gina nato. Yeah, exactly. Praise God. Mo nang dako kay natong pasalamat pastor na nadakpan gyud ang Lord. Kay kung di ba na storyahan nato atong gahapon nga kung wala gyud ta nadakpan aha katagal lari-lari. Mojud base maingon ko kasi nas mental hospital. Ano ba no? Nas prisuhan na dako kay kahimuan ba nga kanang pero kanina plano na magud ni. Yeah, straight na. Una gyud tay perfect timing ani nga okay kani nga season nato. Yeah. Na plaster gyud ni Lord and to God be the glory, nag-abot pa gyud tapos pero most unlikely kay nga dito sa basketballan nga mo puy passion nato duha. Yeah. Nagkasinabot ta okay nga mag-discuss ta and
you are truly an inspiration gud pastor kay daghan pod kaning atong kinabuhi, kani atong mga testimony, it seems like basta lang na storya pero sa other people naka-impact na day ba. Yeah. Dako kay mo ganang gi-encourage you na to makaigsuunan that if you have this testimony in you, Yeah. tell them, share it. Yeah. Kay it may sound like ordinary raman na Mm-mm. pero naagi mga particular souls nga makadungog ana That's right. nga naka-design bitong hala dakong impact ba nga nabitoy ma-encounter niya through sa imong testimony alone. Then also pastor karon nga nastoryahan naman ni nato especially kanang we're winning souls. Mm. Na I said isa sa mga pinaka controversial aning mga churches, and I'd like to ask on your stand or your belief with regards to once saved always saved. Kay dagay mga naingon nga secure na ko sa akong salvation, it's because pag maluwas na ko, luwas na gid ko. And to be honest, according to the Bible, no one can snatch once you've saved. But it does not necessarily mean that you have the license to sin. That's right. And this is a big misconception about this once saved always saved. Yeah, yeah. And there's also a verse in Revelation that I can blot out your name. That's So right. it seems like it is a contradicting. Mm. So Pastor, what's your stand with regards to Yeah, once saved always saved? That's very important to understand Yes. about salvation. Mhm. Salvation, there are 3 phases of salvation. Yes. Number 1, justification. Of course. Number 2, glorification. Sanctification. Sanctification, then glorification. So, people accepted the Lord, they're justified. Mhm. Pero dire sila makuha sa sanctification. Separation. Ang justification is one time. One time na. It's a miracle moment. Yes. Yes. Pagdawat mo kay Jesus, then, ingon ng Bible, John 1:12, anyone who believe and receive Him, Mhm. give them the right to be called children of God. So, Amen. at that moment, when you receive the Lord, you are a believer. You are a son of God. Amen. Then dirita wala nagtiwas diha, wala na human diha. Amen. Tiwason nato sanctification. Ang sanctification is kini siya daily. Kana. Daily ni siya. Ningon ang Bible, if you want to follow me, take up your cross daily. Sanctification prepares you for the glorification. Amen. And daghay mga tao diri lang sa justification. Justification, luwas naman ko. Simba bitaw ko, basa ko sa Bible. Gani. I don't need to, yes, nag-struggle ko ani nga sala. Justified sila. So, mo na perminti nila, once they're saved. So, wala sila sa sanctification. Sanctification needs to somebody to disciple you. Needs someone that is above you nga mo correct sa imo ha. That's why si Jesus ningon says, go and make disciples. Mhm. Discipleship is a machinery nga giallow ni Lord for us to experience sanctification. Wow. That's why with the power of the Holy Spirit, kay kana bitang example Christian ka niya napakay example na tabian pa kay ka. Grabe pa ka mali ka. Ginalihok pa ka ni Lord. So someone that is above you, let's say your leader, bro, Dinamayo na. hindi maayo. So we are mo nang uban nag-focus la sa justification. Kung ga-focus ta na something wrong sa tong kalawasan. No? Oh. Kay usahay manggod pastor ang mga tao ba kay mura bitaw iliteral nila bitaw in a way nga mahimo na nun nimo kana bitong lisensya nga pwede raman. At the end of the day pasayloon raman ko. Yeah, that's right. Moingon nila kanang 1 John 1:9 na if you confess Okay. mo nang i-license na mga ilang gyapon kog pasayloon niya. Ang tinuod nga kaluwasan Kausaban. kana pastor. So Naghatod og kausaban. gikan sa justification kaning sanctification no, you will be separated. Yeah, mo na consecration. You have to consecrate yourself for the purpose Kaayo. na you have to say to the Lord na dili pwede nga Christian ka because sa Matthew chapter 7 verses 21 ningon dito many will say to me Lord Lord in that day ningon ang Bible and they cannot enter to the kingdom of God but those who do the will of my Father. So klaro kay stan dili tanan ang nagtawag sa kay Ginoo nga makasulod sa langit but katulang kabuhat sa iyang kaubuton. Unsay ang kaubuton? Ang kaubuton simple lang, live a holy life, transform life. Yes. Seek the will of God. Unsay maka-please ni Lord. Yes, kabalo ang Ginoo sa tong weakness. Pero importante sa Ginoo kanang nasa si David. David is a man after God's own heart, not because nga king siya, but nasa gisulat sa Bible after he committed adultery kay Bathsheba. Sa Psalms 51:17, yun ang Bible nga, a broken spirit and a contrite heart, O God, you will not despise. Yes. So, broken meaning humility and repentant heart. So, mo na kinahanglan sa Ginoo because dagay mga Christian karon, they're living with sin.
thing, di ba? Kano, no? Walay kausaban. Siyempre, Pastor, mo na akong gusto ipasabot sad sa ilaha nga, kung tinuod ka nga nakabaton sa kaluwasan, pwede ka makasala, pero dili ka magpuyo sa sala. That's right. There's a big difference. Yeah. Ang kana bitaw pong mangutan ng or kana bitong moingon sila nga about concern ka, pwede raman kong makasala. Kung tinuod pud ka nga nakadawat ni Kristo, you don't even bother to ask that question nga, pwede raman ko kay makakuan raman ko unya, because when you're truly saved, you despise sin. That's right. Dapat mawala na sa imuhang sistema, di ba? That's right. So mooy mga misconception karon, and hopefully masabtan nato nga when we undergo this sanctification, there are people nga mawala sa imo, That's mga right. habits nimo. Yeah, that's right. Kay apil gina, no? Connection sa mga wrong people. There will be transformation wrong gyud sa imong association. life. Yeah, if you want to decide to live a holy life, has a big price. Na ay price nga to let go of those association nga di na Di na nakatabang makatabang sa sa imo ha. So let go ang sa mga imong mga interest nimo nga murag wala naman Wala naman That's why ang mo ni siya ang tricky, pricey kay ning sanctification. Ba? Kay kung wala kay dig deeper, walay someone will disciple you, walay mo mando, walay mo correct sa imo feeling nimo nga okay ra. That's why sa church is ginakuha na mo one of the highlights sa church is discipleship. Yes. Because that was the great commission. Nga Jesus, the last word of Jesus is go and make disciples. Yes. So the last word should be our first priority. Go and make disciples. Go and make disciples. Students, learner. So that is why pinaka-importante yun mga tao ma-disciples sila. Kay yes, we accepted them their past, inani. Pero kung sa 10 years ng pagpangalagad siguro same ra gyapon ka, sala sa Ginoo, imo ang choice. Exactly. It's your will. And also, Pastor, one thing na we need to clarify in 1 John 1:9, Yeah. He is faithful and, And just to forgive. Nakalimot sa ba nga, ang Ginoo faithful at the same time just. Just So, there will be consequences. consequence. No, kay sige na tag kaning uban mo hunang-hunang pasayloon ra ko. Yes, even David, we were forgiven sa ato mga, there will be consequences. That's right. Si David, di ba, daghay consequences po sa iyang mga panimalay, Yeah, sa iyang kaugalingong kuan, daghan po siya na nagian. And speaking of which, kani Pastor, in terms of nastorya na to ang go and make disciples, there's what we call sin of omission. Ang dili pagbuhat. So isip isa ka Kristohanon or nakadawat na ni Kristo, we are obliged, mandated. It is not an option nga to share the gospel. And sometimes people would be complacent and settle down nga, na-save na ko. I have my other ministry. I do not need to disciple or share the gospel. Tell them about this, Pastor, because sometimes ang dili pagbuhat mo ora din makapalaglag nato. Kay gatuo sila nga sama ra gud na sa isa ka amahan. Butan ko, wala ko namunal, wala ko nag-abuse nimo. Pero kung dili ka maka-provide, it's still a sin. Just like with the sin of omission, Yeah. wala to ka nagbuhat og mga butang na mga dili maayo, pero wala sad ka nagbuhat sa kailangan nimong buhaton. That's right. Tell us and enlighten about. Yeah, actually is the word kanang gitawag natong pagkuan. Ang ilang manggong concept is para sa pastors na leaders na mag-win. Exactly. Diba? So for me is para sa ko, I am saved to save people. Amen. So if you understand why God save you, it's automatic kasi sabi ng ang ilang manggod is naslay wall. Importante luwas, that's not my job. That's the job of the pastor. That's the job of the leaders. Giswilduhan man na sila. Ako naman ko'y trabaho. Pero ang giingon sa Bible, nag-share na ako sa church one time, the power of purpose. Sa Jeremiah 1:5, na si Jeremiah ningon si God nga, before giform ka sa imong mama sa womb, I knew you and set you apart to be a prophet to the nation. I do believe ang Ginoo nakiistorya kay Jeremiah, wala pa siya nakita, wala pa siya nigawas kalibutan na nay purpose. Ang purpose niya is to be a prophet of the nation. Wow. And I do believe the same message sa ato karon before ta nga nagnapas diyan sa tong mama, before pa ta nigawas, nanay ginatagana nga purpose ni Lord. That's why ang ato, you need to discover and understand the purpose of God, because the purpose is more important than our plans. That's why ingon ng Proverbs, many are the plans of man's heart, but it is the Lord's purpose will prevail. So meaning, ang purpose ni Lord, whether we like it or not, ang mga tao sa karon dili sila mo acknowledge kay Lord. Pero maabot ang panahon nga magsakit sila, moingon sila, I need God. Please pray for me. So it really boils down to really call upon the Lord. That's why as long nga na-discover nato na nga kana nga purpose nga to be a prophet of the nation, dili na siya for exclusive lang sa mga tao. Nga katong para pastor lang ni. Para pastor lang ni, para kung imong gituan nga giluwas ka ni Lord, then you were saved to save others.
Mao na gyud ako tong message nga importante kay nga mapahatag gyud sa ron sa ila. That's why ningon ang Bible, Mm-mm. he who has the Son has life. Amen. Ingon sa 1 John. But he who does not have the Son does not have life. So what kind of life nga naa kay Jesus while nasa sa earth? Mm. He was on earth, ningon ang pulong sa inyo, he came to seek and save the lost. Wow. So if you have that kind of life residing in your heart, sabi mo buhaton. Naa kay buhaton Oh, gyud. wala kay buhaton, Oh. di ba? Kung si Jesus man ni sa right, ala lang, Lord, I believe in you, pero dili lang sa left, dili lang ko sa left. So what kind of life they are receiving? Mhm. The life of Jesus is to seek and save the lost. If you accepted the Lord, meaning it's not about position, it's not about profession. It's about being a son and a daughter of God. Now you were saved, you are forgiven to forgive, you were loved to love, you were saved to save others, you've been delivered to deliver Praise God. others. Praise God. Dili na to suluhon ang kaluwasan. Dili na to suluhon. That's mo na gina-highlight na perminti sa church. Yes. Giluwas ka na katuyuan. Mao gani. Na katuyuan. Ang katuyuan, ang product nga wala na fulfill sa purpose niya, Mhm. di na siya mo succeed. For example, if I have my iPad, or let's say, bullpen na lang, ang purpose sa bullpen is to write. Mm. Di ba? Pero pwede po niya siya pang dunggab. Mm. Pwede po niya siya pang katol. Pero Right. that's not the purpose of the manufacturer. I created this bullpen Para para sa musulat. i-design siya O gidesign siya para musulat. Wala gidesign sa pagkatol. Pwede siya. It could be. Pwede siya. Nice analogy, thank you. Pwede siya, pero dili na mo. Mo na mga tao, pag luwas nila, okay ra mo, trabaho ra ko, negosyo ra ko. Ba? Di ra ako taman. Pero diha, dili sila mo malipay. Mm-mm. Walay joy diha. If you don't fulfill your purpose, you'll never be satisfied. Amen. Amen. I could not agree more kay Pastor. Daghan gyud kaayo kani bitong sa atong pagpangalagad mo settle lang ba like nagitoy Pastor na dungog nako nga kalimot na ko sa name basta kay ang kaaway pag musimba ka palipay ra na kay churchgoer ka ana pero kanang panahon nga nangalagad ka nga musangyaw ka diha na siya mag-alingasa kay dili gyud ka mahimong fulfilled and truly nga Christian kung wala ka too hard to serve, hard to evangelize, hard to share the gospel. Yeah. Munang ato agi nang i-seek, i-desire. Yeah. Kay kung tinud-anay ta nga nakadawat ni Kristo, naagyud ang pagserbisyo. That's right. That's leadership. That's Di right. ba ang leadership abi natog kitay serbisyuhan? Oh. But true leadership, especially Christ-like leadership, is servanthood. Yeah. Tingala ka ba nga ikaw mangunay? Yeah. No, lahi sa kalibutan, no? Kung sa kalibutan halang dun kita diri. Kitay mo alagad. Ang leader nga gimodel ni Christ mooy mo serbisyo. Yeah, opposite sa kalibutan. Kaayo gyud no. Dako. Lord over sa kalibutan, pero kita musik mo serve sa ila. Praise God. That's why ingon ang Bible na well done good and faithful servant. Dili Amen. faithful leader. Praise Dili faithful mayor o faithful pastor, faithful Amen. priest, faithful servant. Yes. So tanan ang title gyud nato, ang pinaka-conder's title servant gyud. Mhm. And Pastor, personally, in the fivefold ministry, Mhm. siguro nagpangita pa ka ana at the first place kamro sa first phase sa imong pagpangalagad. Nganong pastor man? You could be a teacher, you could be an evangelist, but ang pastor manggod kay usay na misconception ba nga kanang moadto lang ka nakawali ka automatic na nga pastor, but beyond that ang pastor ang isa sa pinakadakong responsibility kay mura kag Exactly. amahan sa daghan kaayong anak. Mhm. And then wala ba na cross sa imong mind nga am I really designed or called to be as a pastor, or maybe I'm a teacher, or maybe I'm an evangelist? Why senior pastor? Ako sa ako I go with the flow lang kay Lord eh. Mhm. Sa ako kay I just want to be used by God. So for me nakita na ako nag-operate siya. Yeah, I could teach. I could evangelize, Mhm. winning people, just evangelism, winning people, crusades ana. maman ang Teacher, yes, I could do that. But ang pastor, just like you have said na bugat. bugat siya, kaya you have to take care of those people, ilang Yes. mga needs, physical, not just mga tao lang sa nasa church, appeal lang family. Mm. So, for me, I discovered that na kining tulong nag-operate sa ko. Ang apostleship mangod is church planters, ang yes. prophet. Yes, pwede na siya mo-operate. Mhm. Pero ang pinaka-kwan yun is, daghay, I admire to those people nga, ang ilang giftings yun is evangelist sila, ang uban mga prophet yun sila. Mhm.
So, ang mga evangelists, they gather the people, they win the lost, and they accepted Jesus. Ang prophet is they're repeating what God is telling them na, okay, this is what, something like that. So, ang apostle is the plant church. Biyaan na pod. Yeah, pag gumana na, biyaan na pod. Another na pod. Ang teacher, gatudlo lang na to empower the church. Pero ang pastor ang pastor, you have to... Murag apil ka na tanan, no? Mag-night ka na yung mga function. Function ka, pero ang heart sa pastor, lahi, kay naagid ka, dira, gamuma ka from the start, and then, ikaw ga-observe ka sa ilang growth, physically, spiritually, and even sa ilang family. Gosh. Kay hilabot ka sa ilang family. Diba, no? Ningon ang Bible, know the state of your flock. So, I see to it, these leaders of mine na, okay, kumusta man family, kumusta yung finances, kumusta mo sa imong asawa. Ba? I always told them na, kumusta yung mga asawa. Sakop na nimo. Sakop na, sakop na yun. Apil na, that's why mag-inquire ko sa ila, kumusta na yung anak, kumusta yung asawa, kumusta yung bayan, kumusta yung finances, kumusta yung foundation, kumusta yung relationship kay Lord, ba sinawala na. So, apil na sa mong gitawag na PID, Personal Intentional Discipleship. So, I have to talk to them one-on-one or maybe couple by couples akong istoryahon. So, diha ra magkuhan ako kumusta ilang relasyon sa Ginoo, kumusta ilang family, kumusta ilang finances, kumusta ilang ministry. Wow. So, dili lalim pero with God's grace. Nakasugakod yun. Yeah. Imagine ka ng kadlawon, pastor, na may problema. Dapat po ko'y problema ako, pero apil na. No, apil na You know, sa yun imong gipirmahan. The best actor in the whole world is ang pastor. Dahil mo good sakop good. Kay Dili pwede lalim. ka makangisi pero pag nakay problema niya, pero kinahanglan ka mangisi. Di ba? Las pastor okay kay pero the back of sa family na gina-carry ang pastor nga si Lord ay nakibalo. And kani, speaking of being a senior pastor, what is the biggest challenge by far nga na-experience nimo kana as a pastor? Ang katong Pinaka hardship or challenge nga naglisod gyud ka? Sa ako is naglisod ko pag-mobilize ako mga leaders. Lahi-lahi mong batasan ba? Kana. Kay ako, I have to, for me, mo nang we are connected to a G12 movement. And daghay mga na-misconcept ang kanang daghay nagkuhan nga G12 is like that. Pero sa movement na gina-follow na mo ang karakter ni Jesus, Christ likeness and multiplying ministry. The pinaka-challenge sa ko agid is unsaon nako pag-take care ako mga leaders. Because somehow kumuin kag professionals, sila professional sila. Ako I didn't graduate sa college. Sila professional sila, but I'm so thankful sa ilang life kay murag nasayon ang akong pag-handle sa being a pastor sa church because of these leaders. Wow. When kag talents na nasa ilaha, bright na sa ilaha, pero they honored me as their pastor. Sabi ko sa kanila, yes, mga bright mo sa ko, mas daghan mo yung naibalaan, pero sorry lang kay dili ka mo ang pastor. Ako ito. Muna gitawag na to anointing. Yeah. No? Right. Dili nimo na ma-explain kay nga posible sakto ti maingon mga banggiitang tao mo aning kalibutan na. Pero it so happened that the anointing of God is within you. That's right. And then the respect ka ng dili na nimo kailangan i-oblige sa ilaha automatically because it's God's grace. Lisod bitaw na itim ang leaders, especially nga mga banggiitan sa ilang mga respective fields. And ikaw po mismo pastor medyo mataha ka. Pero God's confidence within you mo na maghatag nga mo reveal gyud ang leadership ba within you. Yeah, the first 5 years of ministry, kita professionals sila kaya they love to have like nightlife, something like that. So, ganahan sila, mga barkada pa. So, I have to adjust, I have to pray. The Lord tell me how to disciple, make me like you. Yeah. Because Jesus, God-disciple siya, dili to mga buutan yung ipangita. Dili to mga kwartahan. Mga halos-halos, mga fishermen. Di ba? So, sila, ningon ko kay Lord, just make me like you. How to disciple, give me love. Amen. The way you love your people, just make me like you. Praise God. That's naman ang gina-pray na ko and karon salamat sa Ginoo nga mo nay the first 5 years pag-start sa church mo nay pinaka the biggest challenge na ako na saon ako ni pag-disciple ni mga tao na nga super bright pa sa ko, mga talented pa sa ko. When ka sa family nan arangan na sila. So mo na I need to have wisdom just like si Solomon. When God appeared to Solomon, ingon si God nga, what do you want, di ba? And he could have asked like wealth,
Pero si Solomon ingon siya nga, Wisdom. wisdom. Mhm. Lord, I need wisdom. Kayo. Kaya kung wisdom. And Lord, everything sa- will follow. Yeah. Wala ni, Lord, I need wisdom. Gusto lang ko wisdom. I don't need anything. Mhm. Gusto ko wisdom, Lord. Praise God yun. Dako kaayuhan yun sa tuaning wisdom sa Ginoo. Kay Yeah. mo'y mutudlo gid nato, That's no, right. pastor? Kay kung wala ni pastor, kanang identity karon dili na mapurmang identity. Yeah, exactly. Grasya gyud sa Ginoo Grasya ang ra nagprotekta ana, ang nagprovide diha. Mm, God may use people, pero at the end of the day, His grace gyud ang nag-cover. that's right. It's the To grace God of be all the glory. To God be Pastor, the glory. kani nga topic nga last nga gusto na ko ipangutana sa imo kay daghan kog mga friends nga somehow somehow confused sila about this predestination and kani bitong gitawag nato God's all-knowing God, kani yang nature of omniscience Mm, nga kabalo na siya. Namo gyud pangutana sa kuha nga non-Christian, and then why ana siya nganong magbinuutan pa man ko kung nakadestina nga maimperno ko, ako na lang suliton ng akong pag-party diri mga inana nga mga remarks pa of which kailangan nato sila pas hatagag lamdag kaning magong faith, kaning pagtuo, kung tuuhan na nimo diha gyud ka. mm, And of which, just like Judas, katong naitabo kang Judas manggod nga, basin unsaon niya magtinarong daw si adto. Kaya nakadestina man siya nga motraidor siya ni Christ. Maimperno gyud siya. Mhm. What if daw it could happen to us? mhm. Nga dili gyud di ay ko para sa imo ha Lord and ana. Ako to ba na grabe siya tuuan sa dayna nimo, di ba ana? But to give kana ma-clear na to na nga argument sa ila pastor. What's your stand about this predestination? Yeah, each one of us before Christ were destined to hell. Mhm. Mo na pinaka. Hellbound na ta. Yeah, hellbound na ta. Mm-mm. But praise God for Jesus. Give us. That's why ingon ang Romans 3:23, for the wages of sin is death, Mhm. but the gift of God. So gift of God. So Not earned. not earned. Mm. Dili ikaw tagaan ka gift din na nimo bayaran. Mhm. You have all we need to do is to accept the gift. So that is why the gift of God is eternal life. Wow. So kana nga gift dili na ma-produce sa church, dili na na-produce sa kuha, Mhm. dili na ma-produce sa pastor or any priest or any mga public officials. That gift will be produced only lang kay God. Dingon siya, that gift is eternal life through Christ, di ba? Kay Jesus. Si Jesus lamang. So manay mga tao maingon sa di na ako mga lagad sa destined naman ko. Pero kana siya na divine intervention mo nang ang tao gyud kinahanglan siya nga tagaan niyag time sa iyang spiritual life. Mhm. Kay yes makaingon siya, posible gina kay klaro man gyud ang Bible nga ang tao nga walay Jesus Christ, impirno gyud siya. Mhm. There's no way. Ningon There's ang no Bible. other way. Yeah. Jesus is the only way. Only way. Mhm. Jesus is the only way. Pwede na siya moingon, anyway, mabinutan ako, impirno man ko. Uh-huh. So, people could do that. Pero ang grace ni Lord, gipadala, mo na si Jesus Christ, dapat mutuo sila. Uh-huh. Once nga mutuo sila, anyone who believe in Him, Walay pili ato. walay pili, Mm. should not perish. Available tanan. Available tanan. That is why, bisag unsa pa ang sala sa tao, He could forgive it. Mo na ningon ang Bible nga, ang sala sa tao, from the east and to the west, iyang gi-remove ni Lord. Mhm. Basta, yes, tinuod na moingon sila nga, hellbound na sila. Mhm. Pero, my prayer is that, maabot ang time that the Lord will encounter you. Mhm. Sama ni Paul, si Mm. Saul, nga wala na siya pakialam kinsa na si Jesus. Mhm. He wanted to kill. Law man gid kito siya. Bala, Mm. grabe to. Bright kito siya. Legalist. Oh, Siyempre, pag encounter na si Jesus Christ. bali yun. Baliktad tanan. So my prayer for those people, there is hope. Na paglaon. Yes, you could say that hellbound ako, Mhm. magkuan ko, pero one day the Lord will meet you. Amen. Kay walay pag-asa man ang Bible, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. So if you make Jesus your Lord, then eternal life is available to you. That gift is available to you. That gift can only be found in Jesus. Inana sad ka maayo si Lord nung girigaluhan tanyag free will. Yeah, free Ikaw will. magpili. Yeah, ikaw pili. Dili na pasabot nga Kontrolado kay control ka ni Lord. Yeah. nga nakadestin ka nga because di ba sa Jeremiah nag-ingon wala giplano ang Ginoo nga makaharm na. Ang giplano niya para sa tong kaayuhan. That's right. Kung naman gay na nga simang sa tong kinabuhi ron, it must be the fruit of our decision. Yeah. Sa pagpili na That's nato right. yun, di ba? Who we are today is the product of our choices. Exactly. So kung kana pagpili nimo, usay gani malimit gani ang pagka-sovereign sa tong Ginoo tungod ani atong free will. Yeah. Submit siya sa tong will. Gani kay Dili sa kabuot. dili tayo mo niya robot. Yeah. At the end of the day,
pwede ba gyud pero Mm. tungod aning free will nga gihatag niya. So therefore katong nangutana about kang Judas, Judas had his will. Mm. Siya gapili ato. Mm. It's not about nga gisulat na to. Mm. Dako kay diferensya ang kabalo na ka sa kana bitong nakaplastar na nga siya na hinungdan na nagbuhat si Judas ato, which is wrong. Mm. Kabalo siya, omniscient God, Mhm. he knows everything, Mm. but it does not mean nga siya'y nag-lead ato ngay muon to niya. That's right. Ako bitong gina-example ani pastor sama anang natanaw ka replay. Kabalo ka kinsay mo daog. Mm. Pero dili ikaw hinungdan nga uy napildi na siya kay dili ka makapanipilit kay nakita na niya. Yeah. But it's not about nga siya hinungdan nganong napildi ng Mm. ang Lakers sa Dallas or na. Di ba? Mura ginana akong the best kana bitong or the simple analogy nga akong Yeah. mapakita sila ba nga kabalo ang Ginoo Yeah. but at the end of the day it is us. Yeah. Natay free will kung dawaton nimo si Kristo sa atong kinabuhi. Yeah. Yeah. Walay ang pagpangalagad sa Ginoo pag ila sa walay pinugsanay. Mhm. That's why adunay word ni Lord. Ningon lang ang Bible nga anyone who believe. Wala niya yun. You must believe. Yes, ingon ang Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him, Mhm. katulang mutuo. Wala niya ingon nga, dapat yun mo ha, mutuo. Oh. Tuon yun ninyo. Wala ningon ang ginoon. So ingon na, those who believe, katulang. Amen. To. So mo na ang grabe ka gracious ni Lord ba? Praise God. Nga ni gi-honor niya atong will. So dili pod pangit pod mawala pod iyang pagka-Dios kung moingon dapat serbisyuhan ko nimo, Gani. inani dapat ta imong suoton kada Domingo, inani suoton nimo Oh, kada no? pangit man pod. So that's why God has given us free will, permissive will nga. Sa iyo, man ningon ang Bible nga I set death and Mhm. life, ningon ang Bible, di ba? Ningon sa Deuteronomy nga ako nang nag-set ko death and life but choose life. Wow. Ningon ang Bible, Praise di ba? God. And finally, Pastor, this is a very most kanang importante gid kay na mahibalaan sa tumakaysunan. Hmm. Jesus Christ. There are churches, no? They don't believe in Trinity. They don't believe in our Savior Jesus Christ. They treat it as a murabitog. Prophet. Si Jesus somehow divine being or murag higher being, Yes. but not necessarily God. Mhm. They need to understand that Jesus Christ is really a God, Mm. our Savior. And no one comes to the Father except through Him. How can you, unsaon man nato pagpasabot sa itong mga kaigsuunan, Pastor, nga dili gyud ta mahimong maluwas Mm. kung dili mo agi kang Hesukristo. Kay uban mo sila, mo direct na lang ko kang God of Father. I don't need Christ anymore because we have the same God, Mhm. of which we beg to disagree because Yeah. no one can come to the Father Mm. except through Him. Yeah. Enlighten us, Pastor. Yeah, I believe in Trinity, God the Mhm. Father, God the Son, God the Holy Spirit, Yes. and kining three naslay function. God the Father is the heart of God. Yes. Jesus Christ is the face of God, and the Holy Spirit is the voice of God. Amen. So, face of God, and walay lain sa dihang magniting ang kalibutan mismo tungod sa sala ang gipadala si Jesus. Mhm. So, kinsa tong gipadala, motoy nay mandated na gyud nga kinsa tong napako sa cross. Wow. Diba? But dili man masilos si Father kung magpray ka kang Jesus. Kaayo. Kay they are one. Mm. Mura siya isa ka saging, nay panit, nay unod, na ay liso or mangga. So but one God sila. So they were gitawag sila Trinity but they have this same nature, Mhm. omniscient sila, omnipotent sila, Omnipresent. omnipresent sila. So sila pero ang gikuan lang gyud sa Ginoo gyud nga ang kaluwasan. Walay lain gitagan. That's why ingon ang book of Acts chapter 2. Ingon dadto nga walay lain nga ang tanan tao maluwas kundi sa ngalan lang ni Jesus. I-clear kay sa Bible na kung moingon sila Jesus is the prophet. So in the book of Hebrews, na di as chapter 1 o chapter 2, ingon diha nga even the God the Father giingnan niya, oh God, ningon siya sa iyang anak na si Jesus, oh God, the angels will exalt you, something like that. So mismo ang God the Father gitawag niya anak o God. So meaning God, Jesus Christ, for me is the only way going to heaven. He is the only way to can give us salvation. Wala nay lain. Praise God. Wala nay lain. John 14:6. Yes, naana diha John 14. Acts chapter 2 Mhm. naa diha igsoon, and then klaro kay sa Bible nga dili ta makadto sa amahan kung wala di ta Plus kuha Yesu kay Kristo. Jesus. Di ba? So mo na John 3:16, Revelation 2:21, something daghay mga verses pero again bisag unsa ang inyong ginatuan, Mhm. I really appreciate you and respect you. Of But for course. me, I will not wala ko ga try nga i-convince ang akong belief sa inyo mo tuo mo sa ko. Mhm. But for me, my stand is Jesus is the only way going to heaven.
So period mao ra gyud na siya. Praise God. Walay no bars. No words. Inyo na actually we respect. Respect. No, but at mo gani ini bitaw in this platform pag ma-wide na siya na si Christ no. People would ask, nganong naa man na diha no? He's my savior and all that I have belongs to him. And I honor him. Mo nang kita nagatuo manggud ta nga pinaagi tanan moagi gid kang Christ. Mo nang sama sa imong dili na ikasilos or dili na ika-degrade ni father nga moagi kay they're one. If nang your relationship mo gani, ako ana gid siya batinud anay gid nga pagtabang kay di na kahalos lagi mangayo. Kontak na ko nimo. Oo, kanang abunda kayo may kanang grabe gid ang love ba. Grabe then nagtuo gid mi nga si Amlan naghatag gid og share ay kanang nagtuo sa ato ang platform nga makatabang mo nang grabe lang support. Of course, grateful printing services. Kani nga platform kalingawan lang unta ba pero naay day mga brands and businesses nga mutap nimo nga hey ana praise God. Kay wala man gud sa amo nga kana bitaw kami may magkuan kun maghulat ra mi kung what we expect nga naay mga brands and businesses nga kuan kay at the end of the day this is not monetized, this is not for this is all about for His glory. That's right. That name up there, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. That is why thank you so much sa mga nag-love, sa mga nag-support, and hopefully, we are very hopeful nga you have learned something. Daghan mo natunan kaganina sa ato ang although short term taas-taas na gid kay nakalasdusin na gid siya. So to God be the glory. And salamat kaayo ato ang mga nag-tune in. Pastor Rolly Epe of Identity Church Iligan. So once again, this is Kuya John telling you that tanang dungog ang himaya sa Ginoo lamang. To God be the glory. Praise God. Amen.